Then, I'll discuss here, briefly lang naman, yung kwento ng street na ito. So, here's a picture of this area. Yan. Ito. So, yung same view, mayroon pa mga bahay na bato dito, pati dito sa area na ito. No? And then, ito yung kanilang other part, yung harap ng San Sebastian. So, welcome sa Calle Hidalgo. There was a time sa kasaysayan na ito yung the address. Parang pag sinabi mo Forbes Park, mga subdivision, Urdaneta Village, Legazpi Village, ito dati yung area ng Calle Hidalgo. At that time, pangalan niya was Calle San Sebastian. Actually, may old painting from the 1840s showing how it looked like. This one. Ito na. Po siya yung mga heritage houses, yung mga bahay na bato. Mamaya, mas pakikilala natin, ano ba yung mga bahay na bato na yan? Kasi yun yung isa sa mga unique structures na nagsusurvive pa dito sa kalye na ito. So, yung Calle San Sebastian connects ang San Sebastian Basilica with Plaza Miranda sa Quiapo Church. So, pag dinaretso niyan, ngayon kasi may Quezon Boulevard na eh. Dati, diretso lang yan. Hanggang makarating ka sa Quiapo Church. And eventually, around the 1800s, nagsimula magtirahan dito yung mga rich families who were leaving the walled city of Manila at nagtatayo sila dito, hindi lang ng bakasyonan, ng primary residence na nila. And since may mga pastime ito mayayaman na ito, ang ibang pastime nila, pupunta sila sa province. Alam niyo saan yung probinsya nila dati? Santa Ana, Manila. Kaya, you go by boat, mula Quinta, punta ka na Santa Ana, papakasyon ka doon, activities mo doon, hunting. Wow, saan? Makati. So, hunting in the hills ng Makati for birds. No? And then, mga soirees by the river, mga mansion nila across the river. Isa pang pastime na mayayaman was horse racing. So, ginagawa nila, dito sila nag-horse race sa kalye na ito. So, eventually na-realize nila, we could continue this. Pero kung gagawin natin siya, hindi pwede laging sa kalye. So, nagbuo sila ng club nila and nagtayo sila na hippodrome sa may Santa Mesa. Pag sinabi kong tayo, pinatag yung lupa, nilagyan ng daanan, yun. Kaya sa Santa Mesa may kalye hippodromo, no? Malapit sa Villas ng Tren. Later, lumipat sila sa ibang lugar, sa may San Lazaro. Yun yung naging San Lazaro racetrack. So dito nag-start yun sa Quiapo. Yung tinatawag na Manila Jockey Club. So nag-start siya dito sa activity sa mayaman. Nung time na yun, hindi pa siya pusta-pusta. No? Sila-sila lang. Walang public na pusta. Later on, nagkaroon na siya ng element na parang charity, yung parang may pustahan, and then may perang napupunta sa benefit ng mga institutions. No? And there was a time na pwede kang lumakad along Calle Hidalgo sa ilalim ng arcade ng mga bahay. Kasi ang isang feature ng Hidalgo na unique sa kanya, sa maraming kalye sa Manila, isa ito sa mga natatanging lugar sa Maynila kung saan yung mga residential, hindi commercial, ang Binondo kasi commercial at saka Santa Cruz, mga residential bahay na ba ito ay naka-extend yung mga second floor nila tapos may mga arcades na pwede kang maglakad sa ilalim. May cluster pang natitira. But to show you that arcade, dadaan tayo sa isang nagsusurvive pa na bahay. In a few minutes, itong Hinato House. Makita niyo yung arcade, no? And bakit naging Hidalgo? Sino ba si Hidalgo? Kilala niyo ba si Hidalgo? Felix Resurrection Hidalgo. So ito siya. Kanino nakapangalan yung kalye? Not this one. Ito, si Felix Resurrection Hidalgo, who died in the early 1900s and pinangalan yung kalye after him. Kaya hanggang ngayon tawag dito is yung old-timers, at yun yung pagkakakilala ko, Ere Hidalgo. Kasi R. Hidalgo. Resurrection Hidalgo. Ere Hidalgo. Tapos, mayroon siyang pamangkin actually, si Don Felipe Hidalgo. Why do I mention him? Gives you an idea ng richness ng loob ng mga bahay. Kasi mostly yung houses dito hindi mo mapapasok, di ba? Sa labas lang. Kasi may mga nakatira pa. Si Don Felipe Hidalgo, yung bahay niya nandun sa kanto ng Tanduay. Ngayon may punong malaki doon, tapos may gray na building. Yung bahay niya look like this, no? Ito. Ito dati yung bahay niya. Ano siya? Neo-Gothic. Bakit kaya Neo-Gothic yung bahay? After the church. No? Pero kung maganda yung labas ng bahay niya, ang pinakamagandang feature ng bahay niya was yung nasa loob. Kasi si Don Felipe Hidalgo, related siya sa mga Tuason and other rich families na nakatira din sa Quiapo. Nung bata siya, binigyan siya ng coin and medallion. 5 years old siya. Natuwa siya doon and he started collecting items. He became a collector of armor, paintings, pieces of art, among others. To the point na kung gusto mo makita yung collection niya, kailangan mong sabihan mo siya.
At siya, parang museum by appointment. Kasi pupunta siya ng downtown Manila, lalabas niya yung mga ibang items na ginto, nasa mga bangko. No? Tapos, parang makita mo kung alin gusto. Gusto ko makita yung mga medalyo, lalabas niya. He's featured in an article from 1937, isang magazine. And, dun galing actually yung picture niya to. And yung picture no loob ng bahay niya. Ito. Ayan. Dahil pamangkin siya ni Resurrección Hidalgo, meron siyang mga copies ng ilang paintings, like ito, yung Banca de Aqueronte. I think ito yung nandun na sa National Museum ngayon. At saka copy nung smaller version, exposition of the Christian Virgins to the Populace. Nasunog kasi original yan sa Spain. So, yan. Nung namatay nga lang si Hidalgo, masyadong malaking collection niya para bili ng isang bagsak. So, na-disperse yung collection niya. And nag-iba yung bahay by the 90s. So, nasa na kaya yung mga ilang pieces? Ito, yung altar, makikita nyo yan sa Casa Manila, sa Intramuros. Pati itong gamit na ito. And other pieces of mga santo, nandun ngayon sa Museo de Intramuros. But for other pieces, nasa mga private residences sila. Mga nabenta noong 80s. So ngayon, dadaanan natin isa sa mga bahay. So, the Hidalgo House, nawala na. No? So, susunod natin is itong Henato House.